Dalawang tao. Una, si Judas na magkakalaro kay Jesus. Pangalawa ay si Pedro na magkakatuwa kay Jesus. Parehong mga alagad, parehong kabahagi sa tinatawag natin malalapit kay Jesus. Dalawang alagad na Jesus. Kugurusin po na tumalikod sa Kanya. Bahagi yun, siguro kung sasabi natin na magkaiba ng level, pero pareho na ay nag-alinlangan. Yung isa ay gawa ng ng kayamanan. Yung pangalawa ay gawa ng takot. So, paanyaya na kung saan ay maging bahagi ng ating pag-ibigay na sabi nga natin, gaano man tayo kalapit o kadikit ay may mga pagkakaroon tayo ay kumakalas. At sabi nga natin ay maaaring iba-iba lamang ang dahilan. At yun ay kung dinihan po natin, kinakailangan natin pag-ingatan. Kasi may kanya-kanya tayong kailangan. May kanya-kanya tayong tao. May kanya-kanya tayong pinangangampaan. O may kanya-kanya tayong kakulangan. O kung tawagin natin ay tendencies. May mga tendencies tayo. Si Judas, kayamanan. Si Pedro ay takot. Well, bahagi yun kung saan ay nakita natin kasi yun din yung pamamaraan na tayo ay tutugsuin ng demonyo. Tutugsuin ng demonyo. Una dito, ay pinagbalukaan natin yung kaisipan kasi may mga kaisipan na talagang bahagi yun ng lano ng Diyos na si Judas ay magkaroon sa Kanya. May magkakaroon sa Kanya. Pero hindi manulugang sa Judas. Pero yung ibang tao. Hindi nangulugan na yung mga tao nag-udas ay kasama sa plano ng Diyos. Kaya meron iba na sabi, tabi namin sa ato si Judas, at ikaw na rin gawa kay Judas, hindi sa Jesus ay papalot sa krus. Maliwan yung ganun na sa mga kaisipan. Bahagi mo. Sabi namin na akala natin yun ay bahagi ng
hindi tumugon sa Diyos, muna ang tinugunan ni Rachel, yung paanyaya ng demonyo. Hindi po yung bahagi ng plano ng Diyos. Kaya, kinakailangan ang paalala para sa bawat isa sa atin kasi may kanya-kanya tayong kailangan na makita natin yung ating kailangan para ito ay pangalagaan. Kapag doon tayo tutugsunin ng demonyo at pwede rin ang maging dahilan ng ating pag-aasala at pagkatapos sa kasalanan. Kinakailangan natin itong pag-ingatan. Pangalawa ay makita ko natin na bagaman ang paubahagi sa banal na kasalanan, later on, makikita natin na si Judas nalulog na sa kanyang pagkakakwil kay Jesus. Pwede bang magbago si Judas? Pwede. Pero instead na ginawa niya, sumuko na siya. Si Pedro, bagamat ang ginagawa si Jesus, siya ay bumawi. Bumawi siya. Pinangatawanan niya, kinakailangan niyang ipakita yung kanyang pagbabalik ko sa Diyos. Makita yung kanyang kailangan ng kakulangan, aralin, maging responsable. Kinakailangan pangatawanan niya yung kanyang kailangan at pagkakasala. Alam mo, ngayong panahon na ito, ay maraming taong nakakamali. At kung may sinabi, tinakatakasan ng kanyang mga responsibilidad. Bahagi, marami ngayon sabi na natin, iskatis. Gusto palagi makalibre. Hindi, dapat harapin natin yung kaakibat ng ating kahinaan at kakulangan. Napakahalaga mo yun sapagkat ang nais ng Diyos ay pagbabago, pagliligtas. Kaya kahit na ho sa gitna ng ating kahinaan at kakulangan, tayo pa rin ay inaanyayahan ng Diyos na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Kaya nga isa sa mga biyaya na ipinagkaloob niya ay ang sakramento ng kumpisan. Ang sakramento ng kumpisan. Hindi lang para humihin tayo ng kasalanan, ngunit kami. Sabi nga yan, to redeem ourselves. Hindi lang kung sapagkat niligtas tayo ng Diyos. Pero kailangan ipakita natin na iniligtas natin yung ating sarili. At isang bagay yung meron, harapin natin ang mga consequences. Harapin natin yung kaakibat na kaparusahan gawa ng ating mga kahinaan at pagkukulang. Kinakailangan natin maging responsable para doon lamang tayo hindi na makapagpapagawa. Hindi pwede sabihin natin na tayo ay humihingi ng tawad, pero hindi natin kinikilala yung ating pagkakamali. Hindi natin pwede sabihin na sa uli po, pero hindi ko kasalanan yan. Yun ay kabalantulaan. At yun ay ibubulit ka nun sa